totally mawala sa investigasyon si Tambaloslos. Pwede, 'di ba? Halimbawa, sinabi nung may-ari, ay hindi po, wala pong nakipag-deal sa amin, abogado lang ni Martin. Halimbawa, ganun yung sagot. O di wala nang ugnayan sa Diskaya. So, malinis na si Martin. Hindi po yun, hindi po. Okay. Lacson, magkano bigayan? Ang tanong ni Alberto Ochia. Hindi kasi isda si Martin. Dolphin kasi siya, mamal. Kaya pala hindi makonsider na malaking isda si Martin. Hindi raw siya isda. Isa siyang mamal. Makokonek si Recto BBM Tambaloslos pag tinanong o imbestigahan si Gardiola. Nakapos ulit yan. Fan, Pilo, Lacson, Gay Bar and Grill. Sakit sa ulong admin na to. Puro bangag. Kaya po ang payo ko sa inyo, huwag nyo masyadong dinadamdam yung mga yan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa buhay natin. Gawin lang po natin sila, pagkatuwaan lang po natin. Yan, di gumagala. Senator Lacson. Boss Bads, hindi naman bakla si Pinky. Bayot siya, bayot. Nag-rebulta. Senator Lacson, anong sense ni Saldico? Diba tinuturo si Romualdez? Collab niya yung mga tauhan niya. Yun, ugnayan na sa flood control. Correct. Diba? Kinorroborate na po ni Saldico si Gutesa. Oh, ang linaw po nun eh. Ay, meron pa pala siya. Meron pa pong inaano si Ping Lacson na parang pinupurso niya na bakit ano yung papel ng PNP Chief Torre. Ha? Ako, mukhang pati si Torre balak nila talagang ilaglag. Mamal, may halong gawa sa demonyo. Sir Aratilis, sabi ni Jerry Flores, matutuloy na ba ang BRC itong buwan nito para matutupad yata ang pangungulit mo kay Lacson? Opo, sa Lunes na po. Meron na pong sa wakas. Mag-iimbestiga na uli si Lacson. Kaya wala nakakasuhan sa Kong kasi gagamitin yan sila para sa impeachment ni BP Sara na hindi makasuhan kung bubuo sila sa impeachment. Kung buboto sila sa impeachment ni BP. Alam po ninyo, makakapal na po ang mukha ng mga congressman pagka in-impeach pa nila si BP Sara. Bakit po? Mas malaki po ito eh. Pagpalagay nyo ng totoo yung binibintang nyo na kinain ni Sara, ni BP Sara yung pera na yan. Wala naman naniniwala. Pero palagay nyo na, eto daang bilyon eh. Diba? Oh. Saan kayo kukuha ng kapal ng muka na palalagpasin nyo yung trilyon na usapin ng flood control pero papatulan ninyo yung confidential fund? Oh. Kung confidential fund talaga yung gusto ninyo, bakit hindi nyo impeach din si BBM? Mas malaki di hamak yung confidential fund. Kaya walang lusot tong mga to eh. Makalusot man kayo, ikapapahamak nyo palalo yan. Baka mas lalo pang mapabilis ang pagiging presidente ni BP Sara. Ako yun yung tingin ko eh. Ngayon pa lang, hindi nyo pa ini-impeach. Meron ng mga hindi makatiis na mga active military. O, di ba si Colonel, ano nang ang pangalan nun? Di ba may isang colonel na nagdeklara na ayaw niya nang suportahan si BBM. Paano kaya kung nakita ng mga sundalo na sa kabila po ng harap-harapan mga flood control project, daan-daang bilyon o trilyon pa nga. Tapos inuna nyo pang impeach si BP Sara. Napakalaking kalokohan po niyan. Kayain natin sa Iran, tumakas na si Ayatollah Khomeini sa Russia.
Sabi ni Martin Romualdez, kapag siya na manalo na senador, sa 2028 gagawin niyan libre, wala nang babayaran sa apply ka ng trabaho. Boss, sabi sa interview ng isang congressman, I forgot the name, advice niya kay Libiste, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Isa-isa lang ang akusa o paratang. Tagilid ka kapag balikan ka ng admin. Anong mamangka sa dalawang ilog? Ang mamangka po sa dalawang ilog, yung ano ka, di ba? Kampi ka sa kabila, kampi ka rin sa kabila. Kaya walang nakakasuhan na kung kasi gagamitin sila. Ayan. Ako, yan na po. Kung itutuloy pa nila yung balak nila impeach si BP Sara, mapapabilis lang yung pagkawala nila sa pwesto. Kasi magagalit na ng totoo yung mga tao eh. Ano na balita kay Tatay Diggs? Nakakulong pa rin po. Okay naman daw po siya, ayaw niya na pong umuwi muna hanggat nariyan po si BBM. Yun po ang huling balita sa kanya. Long hair na rin. Okay yan, may hearing si Senator Lacson, yari siya kay Senator Marcoleta pag siya nagtanong sa mga yan. Correct. Yun lang naman ang habol natin eh. Di ba? Pero tingin ko si BBM Marcos nagpanik ngayon dahil sa alam niyang ipapa-impeach siya. Ang question nga, di ba, sino ba sa dalawa ang karapat-dapat na ma-impeach? Si BBM ba? O si BP Sara? Overwhelming po pag tinanong niyo yung taong bayan eh. Si BBM ang gusto nila ma-impeach eh. Boss, pag diniin kasi ni Lacson si Martin, tsaka kakanta din si Martin kung sino ang utak. Di papayag si Martin na siya lang madiin. Matik naman yun, di ba? Kahit ako. Kaya nga si Saldi ko, bakit ba kumanta si Saldi ko? Kaya kumanta si Saldi ko, natunugan niya na siya na yung ididiin eh. Nakabuo na naman sila ng bagong script kaya resume na uli Blue Ribbon Committee. Colonel Bangaw. Wala naman yung mangyayari dyan dahil di rin naman ipapatawag si Bersamin at Jojo Cadiz. Maliwanag pa ang kwento ni Toby tungkol sa ginawa nila Tamba at Saldi kasama si Suarez. Ang problema kay Toby Chanko, hearsay. Salita siya ng salita ng kung... Dapat magpakita rin siya ng ebidensya. Tsaka ayaw na yata siya, hindi naman siya ipapatawag eh. Munggaw. Si Colonel Munggaw. Panggaw. Hindi po Banggaw, Munggaw. Boss, gusto lang naman ni Congressman Libiste tulungan ng admin lutasin ng korupsyon. Bakit siya pa ang pinalalabas na may mali? Ganun talaga, Justin. Pag ikaw ang dahilan para sila ma-expose, dito, yan yung pattern eh, di ba? Pag ikaw ang pumatikos, ikaw ang dadalihin. Si Auntie Claire, masyado ng si Auntie Claire, feeling niya, yan yung classic na si Auntie Claire ang classic na nakasabihan natin, yung langaw na tumuntong sa kalabaw, ang tingin sa sarili, mas malaki pa sa kalabaw. Akalain mo yun? No? Yung Pangulo nga ng Pilipinas, hindi. Sa totoo lang po, sino na pinablatter? Mabuti pa yung Pangulo ng Pilipinas eh. Di ba? Ang pinag-iinitan niya lang, yung mga si General Focus lang. O yung mga ganun lang. May mga katungkulan lang. Si Auntie Claire po siya, lahat ng vlogger yata eh. Bawal ka bang bawal ka ng banatan, Auntie Claire? Pakinggan niyo yung sinabi ng Supreme Court. Yung mga tao sa gobyerno hindi pwedeng balat sibuyas. Kunting lang,
Death threat, death threat. Ayaw mo pala ma-death threat eh. Kulong mo sarili mo. Banat ka ng banat tapos ayaw mong banatan ka. Wala naman death threat na sinabi. Boss, malaki din siguro na porsyento ni Bronner kaya di bumabali bitaw kay BBM. Alam niyo po, basta po mga general, mataas na po tungkulin ng mga yan eh. Sa mga kudita kahit sa buong mundo. Karamihan ng mga nagkuku, mga kernel eh. Kasi sila yung alanganin eh. Yung di pa nila naaabot eh. Bihira po yung mga general yung namumuno sa mga kudita-kudita. Kaya na ganyan po talaga. Mahirap po yung pinakapinuno ng AFP, yun yung ine-expect nyo na babaliktad agad-agad. Hindi. Pag yung sagad na lang yun. Wala po tayong ine-expect na ganun. Talaga. Talagang ano yan, yung sa mga mababa. Tignan nyo. Panahon ni Marcos Sr. Sino yung mga namuno? Diba sila Colonel Gringonasan? Colonel yun. Kasi alam nga naman yung mga general na mamuno na naging general nga sila eh. Boss Badong, nabalitaan mo na ba ang sunog sa opisina ng DPWH Cordillera? Meron na naman. Sasabihin na naman yung mga yan. Wag po kayo mag-alala, wala po na damay na ebidensya. O hindi na nga namin malalaman kung may ebidensya na sunog kasi yan yung mga gusto nyong itago. Parang dito sa Quezon City, di ba? Katwiran nila, wala raw ebidensya na sunog. Paano namin malalaman? Kaya nga sinunog. Paano mo malalaman na walang ebidensya? Yung Cabral files nga, kung hindi pa namatay si Cabral, hindi pa na malalaman na may ganyan. Boss, Pads, ano masasabi niyo po, isinusulong na po na i-abolish ang provincial rate? Saan po yan? Sa DOLE? Alam nyo, tignan nyo yung mga teacher. Diba? Wala namang provincial rate yung teacher eh. DepEd sa Maynila, DepEd sa probinsya, pareho lang. Walang provincial rate eh, yung mga teacher. Kaya swerte ng mga teacher eh. Sa mga probinsya, konti lang gastos pero pareho na sweldo. O, tama rin po yun. Ako, dapat ganun eh. Alam nyo po, kung pareho lang po yung sweldo, yung mga rate, wala na po yung mga regional. Mag-i-stay lang po yan sa region nila, doon maghanap ng trabaho, di ba? Kaya po dumadagsa pa rin sa Maynila kasi NCR rate eh. Alam niyo yun? Malaking bagay po kasi yun eh. Ang laki yata ng diferensya. Hindi ko kasi alam, nasa gobyerno kasi ko. Wala kasi rate sa amin eh. Nung dati ko sa gobyerno, basta trabahador ka ng gobyerno, pare-pareho. Ang tinitignan yung salary grade, hindi yung kung taga saan ka. Ako, pabor ako dyan. Para hindi napipilitan yung magagaling. Ano yan eh, brain drain yan eh. Kung magaling ka, magsasapalaran ka na lang sa Maynila. Mali yung ginawa nila kay Saldico, pinaalis lang sa bansa, kaya nagsisisi sila. Sana daw yung parehas kay Cabral kasi tahimik agad. Kala ko naman seryoso si Inday Bidak eh. Oy, Inday Bidak ha, anong sinasabi mong hindi rin naman masaya yung 7 inches? Grabe ka, Inday Bidak. Ibig sabihin, nakaranas ka na ng 7 inches ha. Ang problema kay Toby, budol siya, hirap siya sa R. like agad. Kaya pag ganyan magsalita, wala ka kagad tiwala dahil laking munyaman niya mga yan. Yung hirap na hirap banggitin yung R. Yung R. Mahirap po magtiwala. Sunog boss ba sa mga ebidensya kumpirmado?
Auntie Claire only believes that she's always right, though she's lutang. Kawawang Pilipinas. Sinunog ba nila ang ebidensya? Wala po tayong magagawa. Lalo na yan, pinag-iinitan nyo yung mga taga-Cordillera. Gusto nilang, yan yung mga tinabla nila, yung mga Yap Brothers eh. Tapos hindi natin naririnig yung mga tulpo na ipagtanggol sila. Aba, ganyan pala mga tulpo. Sabi siguro ng mga bilyonaryo, no? Pucha, ang laki ng mga campaign contribution tapos hindi ka man lang maipagtanggol. Sir Aratiles, bakit may diskriminasyon sa Kongreso kapag mambabatas ay mga bata? Bakit na underdog na matatanda mambabatas? Hindi po. Kaya po sila, ngayon lang naman tayo nakakita ng mga bata na palaban eh. Palaban po kasi sila, kaya po sila pinag-initan. Hindi po dahil bata sila. Marami pong bata. Yung anak ni Recto, pinag-iinitan ba? Yung anak ni Grace po, pinag-iinitan ba? Yung pamangkin ni Abalos. Hindi naman po sila pinag-iinitan eh. Mga ano po yan eh. Hindi po porket bata pag-iinitan ka o ina-under ka. Kaya po binabanatan to mga bata nating congressman kasi kumakalaban sila eh. Sabi ng Solgen, yung inappoint ni BBM, wala na talagang jurisdiction ng ICC sa Pinas. Yan ang isinumite niya sa niya. Opo, yung Solgen po, kaya nga nag-resign yung Solgen nun. No? Kasi, nag-resign o sinipa. The final boss piecing of BBM supporters has arrived. Secret boss. Ganun rin lang pala eh. Nakaka 7-inch ka na rin pala eh. Di, alam mo na, PM is the key. Any BBM supporters annoying this uncle. Halos 200 na ang diferensya ang sahod kumpara sa probinsya, boss. Kaya dagdag ang tao sa Maynila. So imagine niyo yun sa 24 na lang, 24 days times 2. Di ano na kagad yun? 4,800 na kagad yun. Tama ba? 4,800 na dagdag na sahod. Nasa DPWH Cordillera mga records na Region 1 daw. Ilocos nasa Region 1. Anak din Tulfo kahit we know. Sino hindi binabanatan? Di ba? Si Sandro nga pork barrel king pa. Tama. Kaya depende po sa pagiging bata. Kung bata ka at pabor ka sa kanila, kung bata ka at ikaw ay maaga kang nabindisyon. Bakit ganun? Nagmamarka yung Bakit naiiwan yung anino ko? Ganyan din ba na nakikita nyo, naiiwan yung anino ko? Hindi sumusunod yung anino ko sa akin eh. Naiiwan. Delay. Nakita nyo ba? Delay yung anino ko. Pwede pala kami mag-usap ng anino ko. Ano kaya nangyari dyan? Kumusta ka naman? Badong, kumusta ka naman dyan? Ano naman kalagayan mo dyan? Ano kalagayan mo sa likod? Hindi ko mikilos yung anino ko. Kumusta ka naman dyan, Badong?
Okay ka naman ba diyan? May parang nag-ano lang. May sa may sariling mundo yung anino. Konsensya, kinokonsensya. Hindi ko hindi na gumagalaw yung anino ko, eh. Gutom ka gutom ka na ba? Gutom ka na anino? Anak ng tinapay, paramdam na ba 'yan? Sige, basa-basa tayo. O, Sir Buds, naiiwan. Parang commercial safeguard, may konsensya. Kitang-kita, tinatamad ko. Tinatamad na yung anino. Boss, masyado ka ng para kang after image technique. Lag. Ayan. Boss, masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao. Kahit anino mo, naiiwan mo. Sir Bad, shoutout po sa asawa ko na si Annalisa na inalagaan ako. Namimiss ko na yung nagpapa-shoutout ng mga Singapore Airlines dyan sa Clark, Pampanga. Nasa na kayo? Napakaswerte mo naman, Winan Ugdamin, na may nag-aalaga sa iyo. Safeguard, siguro sabon mo, boss. Matagal na akong safeguard, eh. Ikaw pala ang Pinoy na Peter Pan. Parang yung kay Saldi ko ang anino mo, Sir Bats. Naiwan siya, no? Ano kayang effect yan? Baka may napindot ako. Ako ang yung konsensya badong. AI yan, Sir Bad, sabi ni Wilfred Risorina Jabala yan. Gusto ata, Sir Badong, na humiwalay na sa'yo. Tatay Badong, anong SG grade mo, dating trabaho mo? 19 ba? Pindot na. 19 yata, eh. Hindi ko alam, hindi ko tinitignan. Misis ko lang tumitingin sa ano ko. Parang may multo sa likod mo, Boss Badong. Tatay Badong, kailan ka magiging artista? Sa short film ni Junior. Yan. Sana nga. Sana nga. Kasi nasa 200 something sila mga estudyante nag-submit. Sa 260 yata sila plus. Tapos, kasama siya ron sa top 53. Tapos, mula sa top 53, may mga interview sila. May contest kasi yun ng Pure Gold yata. Pure Gold. So, yung matitirang 20, so mula sa 53, siguro tatanungin sila yung mga, kung ano man yun. Yung natitirang 20, yun na yung pupondohan ng Pure Gold lahat. Ano ang top 3 na problema ng bansa dapat agarang bigyan ng lunas ng mga politiko? Ako po, simple lang po. Yung yung corruption lang po na yan sa atin. Yan lang po, sapat na po yan. Gaganda na po ang Pilipinas. Siyempre, kalawa na yung droga pa rin. At yung ikatlo, yung pakikipagkaibigan natin sa China.